Ano ang layunin ng Diyos sa paglikha niya sa tao? Hindi nilikha ng Diyos ang tao para mapahamak lang, na ang iba ay piliin sa langit at ang iba ay piliin o itadhanan niya para sa impyerno. Ang katotohanan, nilikha ng Diyos ang tao na mabuti at walang masama. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 31, "Then God saw everything that He had made, and indeed it was very good." So, yan ang sinasabi ng Biblia. Ang kanyang nilikha ay very good. Ayon sa Biblia, na isa sa mga purpose ng kanyang paglikha sa tao ay para kay Jesus at magpuri sa Diyos. Para sa Diyos ang ating buhay. Kaya nga sinasabi sa Psalms 150 verse 6, "Let everything that has breath praise the Lord." Praise the Lord. Kaya kung may hininga ka, may buhay ka, kasama ka dito. Ang sabi dito, "Let everything that has breath praise the Lord." Sinasabi din sa Colosas 1:16, "Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya kay Jesus at para sa Kanya." So dahil nilikha tayo o ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesus at para kay Jesus, ano ang gagawin natin para kay Jesus? Sinasabi po sa Filipos 2:9 at 11, "At dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos," ibig sabihin ng Ama, "at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan." Si Jesus po yan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, walang exempted. Verse 11, "At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon." Kaya mga kapatid, marami po tayong makikita diyang word na lahat. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Panginoon ay dapat magpuri, lumuhod, sumamba sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa kasalanan, naligaw ang tao at hindi na nila alam ang purpose ni Lord sa kanilang buhay. Subalit dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak para matubos at mabigyan ng pagkakataon ng lahat na maligtas kung sumampalataya kay Hesus at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Sinasabi nga sa 2 Pedro 3:9, "Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak." Kung may napahamak man sa impyerno, hindi sa dahil pinili ng Diyos o ginusto ng Diyos na mapunta sila sa impyerno. Bagkus dahil ito sa katigasan ng ulo, ayaw makinig at ayaw sumunod. Hinayaan na lang sila ng Diyos. Ayaw sana ng Diyos na mapahamak sila. Pero kung ginusto ng tao na mapahamak sila, hahayaan sila ng Diyos. Ano ang sabi sa Roma 1:24 hanggang 26? "Kaya't hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa." Verse 25, "Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen." Verse 26, "Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa." Kaya mga kapatid at mga kaibigan, bumalik ka na sa plano ng Panginoon, sa layunin niya sa buhay natin, ang maglingkod at magpuri sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. God bless everyone.